Si Rufa May Quinto ay isang aktres, komedyante, TV personality at negosyante na nakuha ang mga puso ng milyon-milyon sa kanyang comedic timing at pagkakaroon ng charismatic. Siya ay tumaas sa katanyagan sa industriya ng libangan sa pamamagitan ng kanyang versatile performances sa telebisyon at pelikula. Kilala sa kanyang pagpapatawa, kagandahan, at ang kanyang mga paglalarawan sa mga karakter. Ang mga kontribusyon niya sa Philippine entertainment ay naging isang minamahal na figure sa bansa. Siya ay nag-aral ng elementarya at high school sa St. Vincent School, kung saan siya ang valedictorian ng kanilang klase. Nag-aral din siya sa isang university kung saan hinabol niya ang kanyang edukasyon habang sabay na pinangangalagaan ang kanyang passion sa performing. Ang kanyang pag-aalaga sa isang setting sa kanayunan at ang kanyang pagkakalantad sa mga lokal na programa sa TV sa panahon ng pagkabata ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang ituloy ang isang karera sa show business industry. Lumaki sa isang mahirap na pamilya, nalaman ni Rufa May ang kahalagahan ng pagsisikap at tiyaga ng maaga. Ang kanyang pamilya ay sumusuporta sa kanyang pangarap na pumasok sa industriya ng libangan, kahit na wala silang makabuluhang mapagkukunan sa pananalapi. Ang paglalakbay ni Rufa May sa mundo ng entertainment ay nagsimula noong 1990s nang sumali siya sa sikat na noontime show na Itbulaga bilang isang contestant. Ito ay minarkahan ang simula ng kanyang matagal na relasyon sa palabas, kung saan nagpapakita siya at gumaganap bilang isang pangunahing komedyante. Ang kanyang mga comedy kung talento ay mabilis na nakakuha ng pagkilala, at sa kalaunan ay binigyan siya ng mas kilalang mga tungkulin sa telebisyon. Nagsimula siya sa show business noong 1994, nang siya ay inalok ng isang posisyon ng That's Entertainment, at tuloy-tuloy na siyang nakilala sa showbiz. Bilang karagdagan sa kanyang karera sa telebisyon at pelikula, kilala rin siya para sa kanyang matagumpay na venture sa business. Ginamit niya ang kanyang katanyagan at impluwensya upang buksan ang kanyang sariling linya ng damit, at siya ay naging isang modelo para sa mga nagnanais na negosyante sa Pilipinas. At maraming iba pang mga pakikipagsapalaran kabilang ang mga investments at endorsements nito. Namumuhunan din ito sa kanyang collection ng mga luxury bags at malaking bilang ng mga sapatos na kanya din ipinapakita sa kanyang mga video. Noong 2019, ipinakita niya ang kanyang ipina-renovate na ancestral home. Ang bahay ay may hawak na isang espesyal na lugar sa kanyang puso dahil ginugol niya ang karamihan sa kanyang mga taon sa pagkabata, at ito din ang unang bahay ng kanyang lola na siyang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ang bahay ay kalaunan ay ibinalik sa kanyang tiyahin, ngunit binili ito ni Rufa May noong huli 90s sa panahon ng katanyagan ng kanyang buba character. Sinabi ni Rufa May na tumagal ng 10 taon upang sa wakas makamit ang kanyang pangarap na hitsura para sa ancestral house nito. May bahay din siya sa San Francisco, California, dahil tumira na sila doon noon buhay pa ang kanyang asawa, pero ngayon ay sa Pinas muna siya dahil sa kanyang career. Noong 2021, ay ipinakita nito ang kanilang bahay sa Amerika. Ipinakita niya ang kanyang pagbili ng kanilang mga gamit sa bahay. Ipinakita din niya ang kanilang living room, the kitchen, at ang master's bedroom. Mayroon din siyang napakalaking 146 na square meter, 2-story condominium sa The Residences Greenbelt, Makati, na naipundar niya noon kasagsagan ng kanyang kasikatan. Ito ay may modernong amenities ng 2 palapag na luxurious abode sa loob ng residential skyscraper complex. Pero noong 2024, ay ibinebenta na ito ni Rufa sa halagang 45.5 million pesos, or bukas din daw sa renta na nagkakahalaga ng 150,000 piso per month. Noong 2017, ay ibinenta niya ang kanyang bagong gawang 4-bedroom house sa Quezon City. Maaliwalas ang loob ng bahay niya at pinintura ng white ang mga dingding nito. Nagkakahalaga ang naturang bahay ng mahigit sa 11 million pesos. Mayroon din mga sasakyan si Rufa, kabilang ang kanyang artista van na madalas niyang ginagamit sa kanyang trabaho sa showbiz.
Binigyan din ito ng kanyang asawa ng isang white Toyota Grandia van sa kanyang kaarawan. Ang tinantyang net worth ni Rufumi ay nasa paligid ng $5 million, o 289 million pesos, na isang testamento sa kanyang tagumpay across multiple industries. Nakamit niya ang kanyang kapalaran hindi lamang mula sa kanyang pag-arte at comedy career kundi pati na rin mula sa iba't ibang mga pakikipagsapalaran sa negosyo at investments. Sa paglipas ng mga taon, siya ay gumawa ng mga madiskarteng pamumuhunan, kabilang ang real estate at personal na mga proyekto. Siya ay nagmamay-ari ng maraming mga pag-aari, kabilang ang mga maluho na bahay, at kilala para sa kanyang matikas at sopistikadong lasa sa fashion at pamumuhay. Itinayo niya ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na karera bilang isang artista at comedian sa industriya ng libangan sa Pilipinas. Ang kanyang kayamanan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mabuhay ng isang komportableng buhay, at patuloy siyang nagtatrabaho sa mga proyekto na nagdadala ng matatag na kita. Sa pamamagitan ng kanyang magkakaibang portfolio, siya ay isang pangunahing halimbawa kung paano ang isang talento at matalinong gumagalaw sa isang negosyo ay maaaring lumikha ng pangmatagalang kayamanan at tagumpay. Marami din naging kasintahan ng actress at kabilang na dito ang aktor na si Boyboy Quezon. Noong 2012, ipinahayag ni Boyboy na siya at si Rufumi ay naging couple ilang taon na ang nakalilipas, ngunit ang relasyon ay hindi nagtagal. Naging kasintahan niya din ang singer na si Eric Santos. Ang dalawa ay nagkaroon ng isang relasyon na natapos dahil sa external pressure. At ang ex-PBA player na si Rudy Hatfield. Nagkaroon siya ng relasyon sa ex-PBA player, at hindi maganda ang kanilang hiwalayan at tinapos ang kanilang communication. Sina Rufumi at Dingdong Avanzado ay kasangkot sa isang pampublikong kaguluhan na nagmula sa pag-angkin ni Rufo ng isang nakaraang relasyon kay Dingdong, na noon ay nakikipag-date kay Jessa Zaragoza. Ang isyo, na kilala bilang isang love triangle, ay naging publiko noong 2008 nang gumawa si Rufo ng mga paghahabol sa isang pakikipanayam, na tinanggihan nina Avanzado at Zaragoza, na humahantong sa isang pabalik-balik sa pagitan ng mga partido na nananatiling hindi nalutas. Kalaunan ay pinakasalan niya ang Filipino-American financial analyst na si Trevor Magallanes noong 2016, kung saan mayroon siyang anak na babae, si Athena. Gayunpaman, ang mag-asawa ay naghiwalay sa huling bahagi ng 2024, kasama ang asawa na nagsasabi na pupunta sila para sa diborsyo, at kalaunan ay namatay siya noong July 2025. Ang kanyang natatanging estilo, na sinamahan ng kanyang likas na talento para sa komedya, ay gumawa sa kanya ng isang pangalan ng sambahayan. Ngayon, si Rufo May Quinto ay nananatiling isang pangunahing figure sa industriya ng libangan. Patuloy siyang gumawa ng mga alon sa telebisyon na may mga pagpapakita sa maraming mga programa at mga espesyalista sa komedya.